Na, mga kababayan, without much ado, ladies and gentlemen, mag-umpisa agad tayo sa lapis at pentel pen. Sir Vin Briones, hello po, and kay Dozoros, and kay Rosario Dagasdas, Rodolph, and kay Mintiklat Checa. Ito mga kababayan, umpisahan agad natin, no, without much ado, at maulan na gabi kasi may bagyo nga po di umano, napapasok daw. Ang pangalan ng bagyo ay Bagyong Pulong. Ito mga kababayan, para sa akin, para sa akin, ito, opinion ko lang ito, opinion ko lang ito. Pakiramdam ko mukhang mauuna yata si Pulong Duterteng makulong kay Sara Duterte. Pakiramdam ko lang, based sa aking pakiramdam, based sa aking nararamdaman. No, kasi sa totoo lang mga kababayan, ito po 'yan. Ang issue ni Sara Duterte ay itong katiwalian at hindi niya maipaliwanag na confidential fund na nagkakahalaga lang naman di umano ng 612 million. 612 million. So, sobra kalahating 1 bilyon. So, hindi umabot sa 1 bilyon. Pero mga kababayan, itong issue ng kapatid niyang si Pulong ay 51 billion. Real talk. 51 billion. 1% lang ang issue ni Sara sa issue ng kapatid niyang si Pulong. Kaya, wala sa kalingkingan. Kumbaga, mga kababayan, yung issue ni Sara Duterte ay, kumbaga, tinga lang yan. Tinga lang sa ngipin ni Pulong. Kumbaga kung sa kuko yan, dumi lang sa ilalim ng kuko na nasiksik. Sa 10 mga daliri, nasa hinliliit lang sumiksik ang dumi na tinatawag nating 600 million confidential fund. Barya lang, sentimo lang sa issue ni Pulong. Kaya ngayon mga kababayan, eto na, kung napansin ninyo, nagsalita po ang ombudsman na ang epicenter, utak, sentro, pinagmulan, ugat ng flood control corruption ay ang Davao City. So sinabi mismo ni Boying Rimulya yan. Ma'am Susan Vergara, hello po. So ngayon mga kababayan, ipapakita ko sa inyo at i-play ko dito yung naturang sinabi, mga kababayan. Orwello. From Bacolod. Shout out sa'yo. Hi, Ma'am Julia Perwello from Bacolod. Maraming salamat sa pagmamahal at suporta. May God bless you. More power to you. Ayan. So ito po mga kababayan, actually si Boying Rimulya na po mismo ang nagsabi na ang sentro ng or epicenter ng korupsyon sa flood control ay ang Davao City. So ngayon mga kababayan, ano po ba ang expectation nyo? Ano po ba sabi ni Rodolph Mendoza? Ito real talk lang. Ito. Sabi ni Rodolph Mendoza, Kent, why is Davao the only one that the administration is focusing on? There are many other places involved flood control. Why Davao? DDS supporters said it explained at DDS. So ganito yan. I-explain ko muna bago ko i-play itong sinabi ni Boying. Ganito kasi yan. Mga kababayan, mas mabilis lang naman intindihin Mahirap intindihin sa mga bobo. Kasi ganito po yan. Ang mga Duterte, lagi nilang ipinagyabang sa buong Pilipinas na sila ang may pinakamalaking era. Sila ang may pinakamalinis, walang korupsyon na lugar. Pangalawa, diyan po sila nakatira. At sila lang din naman po ang pinakamaingay na bumatiko sa administrasyon. Ngayon, kung baliktarin natin ang sitwasyon, kung si BBM ay taga Davao at si BBM ay si Sara at si Sara ay si BBM, do you think anong gagawin nila? Ganun din. Ngayon, mga kababayan, eto na, pakinggan natin. Ilabas ang kumpletong record o ebidensya. Yan ang diretsahang hamon ni Davao City 1st District Representative Paolo Pulong Duterte kay Ombudsman Crispin Rimulya. Ito ay matapos sabihin ni Ombudsman Rimulya kahapon na epicenter o sentro umano ang Davao City ng korupsyon sa flood control. Ang epicenter po ng flood control,
bago dumating ang Marcos administration ay Davao City. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita. Pero hindi ko kami tumitigil. Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy. At kasi doon ho maraming pondo na pumasok daw. Sa pahayag na inilabas ni Congressman So narinig nyo mula kay Boying. Kung tutuusin, mga kababayan, Davao City First District lang ha, 3 distrito po ang Davao. Davao City First District, simula nung na-presidente si Digong sa Pilipinas, mula nung naging presidente si Emilio Aguinaldo, mga kababayan, ang Davao City po sa buong Philippine politics history or sa kasaysayan, Davao City First District po ang may malaking pondo sa kasaysayan ng Pilipinas mula kay Aguinaldo hanggang ngayon kay Marcos. So ngayon mga kababayan, nakakapagtaka lang, kung merong ganyan kalaking pondo, bakit ang Davao binabaha pa rin? So kahit kayo magtatanong, kahit ako magtatanong, ganyan kalaking pondo, laging ipinagmayabang walang ghost project, walang ninakaw, walang mali, walang binulsa, pero bakit binaha? Ikaw mga kababayan, kung ikaw tanungin ko, sa loob ng ilang dekadang pamumuno nila dyan for almost 32 years, mga Duterte sa Davao, alam natin at hindi pa ko pinanganak baha na ang problema dyan sa Davao. Bakit hindi baha ang inuna? Meron bang mas mahalagang proyekto kaysa sa baha? Kasi aanhin mo yung magandang infrastruktura kung ang baha naman ang sisira. Tandaan ninyo mga kababayan, every year bumabaha. Yung building, every year pwede mong pagandahin yan eh. Pero yung baha, talagang hindi mo kayang tigilan yan as long as humanap ka ng solusyon. So ngayon mga kababayan, eto para sa akin, reaction ko dito, talagang iiyak si Pulong dito. Maniwala kayo sa akin mga kababayan, mamatay man yung kapitbahay kong chismosa. Maniwala kayo sa akin, talagang iiyak si Pulong dito. Alam nyo, take note hindi lang ito ang problema ni Pulong na kakaharapin. Yung 51 billion na wala pa sa kalingkingan yung 600 million ni Sara, meron pa siyang isang issue, yung magnetic lifter. Pangalawang issue dyan, yung Davao Mighty Steel Corporation. Kasi doon sila kumukubra ng mga materyales ginagawa dyan sa proyekto na puro substandard. Doon pa lang, kung binili nila na bakal or materialis ay substandard, tapos ang iprenesyo nila doon sa mga proyekto ay pareho, sa madaling salita, may lukuhan, may budulan na nangyayari. At pangatlo, mga kababayan, bago bumaba si Digong, sinabi ni Digong na meron siyang 13,000 plus. 13,000 plus flood control completed. So ngayon mga kababayan, may tanong ko lang. Paano nangyari na meron siyang 13,000 flood control completed? Kung, ito 13,000 plus completed flood control. Yan ang sabi ni Digong. Kaya ngayon, hinanap po mga kababayan ni PBBM yan kung saan yan nilagay itong 13,000 flood control. Ito mga kababayan. Ayan, 13. Wait lang mga kababayan. I-search natin para hindi kayo malito. 13,000 flood control. Ni Duterte. Ayan, mga kababayan. So, ito po ang nangyari, mga kababayan. Sabi ng palasyo, basahin ko lang hinamon ng Malacanang ang kampo ng mga Duterte na magpaliwanag at magbigay linaw tungkol sa mahigit 13,000 na flood control project na naiulat na natapos noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Issue sa 13,917 flood control project. Ang bilang, ayon sa datos ng nakaraang administrasyon, umabot sa 13,917 ang mga kumplitong proyekto laban sa baha sa ilalim ng programang Build, Build, Build. Ang hamon,
Muling kwinisyon ng pamahalaan ng estado at ng lokasyon ng proyektong ito sa gitna ng malawakang problema sa pagbaha sa bansa. At hinamon ang mga opisyal mula sa pamilyang Duterte na patunayan ang bisa ng mga nasabing infrastruktura. Pagtugon ng mga Duterte, maaaring pinanindigan ng kanilang panig na dumaan sa tamang proseso ang mga proyekto habang patuloy ang pagpuna ng publiko sa iba't ibang ahensya para sa kumpletong pagsusuri. Ngayon mga kababayan, paano nangyari na merong 13,000 flood control? Ayan BBM, Infra Project Hallmarks of Duterte Administration. Ito, the Duterte government delivered its promise 5 years ago according to the report Department of Public Works and Highway. Acting Secretary Roger Mercado, Duterte Legacy Summit held at the Philippine International Convention Center, Pasay City, na will make it next few year golden era of infrastructure. Yun ang sabi. At nakatapos daw di umano sila ng 13,900 plus flood control project. So ngayon mga kababayan, meron akong tanong. Mga kababayan. Ganito yan kasi sinabi yan ng Duterte administration na meron silang 13,000 flood control project. Ngayon, kung meron silang 13,000 flood control project na kumpleto sa panahon ni Digong, bakit tayo binabaha ngayon? Kumpleto daw ibig sabihin nagawa, na ipatayo, kumpleto. Ngayon, ang tanong, saan itinayo ni Digong ang 13,000 kung 149 lang naman ang syudad sa buong Pilipinas? 149 cities meron ang Pilipinas. Saan niya nilagay yung 13,000 flood control? Sa 149 syudad, i-divide mo sa 13,000, tag ilang flood control ang bawat syudad? 149 divided by 13,000. Ilang flood control itatayo mo sa 149 syudad? Yan ang tanong Completed daw. Pangalawa, 254 lang ang distrito sa buong Pilipinas. So saan niya ilagay sa 254 district itong 13,000 flood control? Hindi naman lahat ng distrito sa Pilipinas ay binabaha. 'Di ba? Yun ang tanong. Pangatlo, 1,493 lang naman ang mga munisipyo sa Pilipinas. So, sa 1,493 municipalities entire Philippines, saan doon inilagay ang 13,000 flood control? Sige, pakisagot. Pakisagot, mga DDS. 1,493 municipalities. I-divide mo yung 13,000 flood control. Kung hindi pa kayo kontento, 254 district, entire Philippines, i-divide mo dun yung flood control. Hindi lahat ng distrito may ilog. Hindi lahat ng distrito binabaha. Sa bandang Antipolo, Rizal, Binangunan, do you think ilang distrito meron dyan? Binabaha ba sila? Entire Mindanao, ilan lang ang Mindanao na binabaha? Only Davao lang. In the rest of Mindanao, hindi ko alam kung saan pa sa Mindanao may binabaha na distrito maliban sa Davao City or Davao Region. Kung sa munisipyo naman tayo, 149 cities lang or syudad. Ilang syudad po ba sa Pilipinas ang laging nababalitang binabaha? Only Manila, Quezon City, Pasig, Caloocan, Malabon, Nabutas, Bulacan, Laguna. Hindi nga masyadong hindi nga masyadong binabaha sa Laguna, kadalasan lang, San Juan o Cagayan de Oro. Pero Diyos ko, ilang distrito meron ang Cagayan de Oro? Ngayon ang tanong, saan inilagay at saan makikita ang 13,000 flood control? Completed daw sa panahon ni Digong. Continue. Congressman Pulong, may hawak siyang listahan ng mga nakumpletong proyekto
mula 2020 hanggang 2022 galing sa DPWH Region 12. Ayon sa mambabatas, handa siyang ipadala ang kopya nito sa ombudsman upang magkaroon sila ng parehong dokumento na binabasa bago anya magbitiw ng mabibigat na akusasyon. Iginit ni Congressman Duterte na kung seryoso ang ombudsman sa paghahanap ng katotohanan, hindi dapat limitado ang investigasyon sa kanyang termino na nagsimula lamang noong 2019. Sa kabila nito, sinabi ng kongresista na nanatili ang kanyang tiwala sa institusyon ng ombudsman at sa mga opisyal nitong may integridad at konsensya. Nagbabala rin si Representative Duterte na ang mga padalos-dalos na salita habang nasa yugto pa lamang ng investigasyon ay maaaring makasira sa kredibilidad ng ombudsman. Samantala, kinwestiyon din ito ang estado ng isinasagawang investigasyon sa trilyong pisong korupsyon sa flood control projects na nagsimula pa noong 2023. Sa huli, pinuna ng mambabatas ang tila mas malubhang sitwasyon ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Luzon na ilang linggo na umanong hindi humuhupa kumpara sa bansag ni Ombudsman Remulla sa Davao bilang epicenter ng issue sa flood control. Dante Abento, humahataw sa balita ngayon. So, bukod dyan mga kababayan, yan yung sinabi ni Boying Remulla na epicenter ng flood control corruption ang Davao City. Oh, eto na ngayon mga kababayan. Hinamon siya ni Pulong. Ang sabi, maglabas ng ebidensya. Maglabas ng ebidensya si Boying Remulla. Ngayon mga kababayan, hinamon naman si Pulong ng palasyo. Patay tayo dyan. Eto, pakinggan natin. Ako, mga kababayan, talagang mauna talaga si Pulong makulong kaysa kay Sara. Talagang mauuna. Mga kababayan, si Pulong. Naku po, patay tayo dyan. Pinag-initan si Pulong. Palasyo may hamon kay Congressman Paulo Duterte kasunod ng aligasyong sentro ng anomalya sa flood control projects ang Davao City. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian. Hinamon ng Malacanang si Davao Representative Paulo Duterte na ilabas ang mga dokumento magpapatunay na nakumpleto ang lahat ng flood control project sa Davao City sa ilalim ng kanyang pamumuno noon bilang alkalde ng lungsod. Ito'y matapos sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tila epicenter ng korupsyon sa flood control projects ang Davao City kasunod ng mga naranasang pagbaha sa lungsod sa mga nakalipas na buwan. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, dapat noon pa inilabas ng kongresista ang mga dokumento at pruweba. Laro't inimbitahan naman siya ng Independent Commission for Infrastructure o ICI pero hindi niya sinipot. Binigyang diin naman ni Castro na mahigpit na pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng lugar sa Pilipinas na nabiktima ng mga pagbaha matapos ipunto ni Duterte na mas marami pang lugar sa Luzon ang lubog pa rin sa baha kaya hindi patas na bansagang epicenter ng flood control corruption ang Davao City. Matagal na po siyang hinahanap at that time ng ICI. At wala naman siya sinumite. Mas maganda po kung nasumite niya to, mas nakatulong. Kasi makikita siguro na 10 taon na walang dredging sa Davao City. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurat Na, ngayon, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo talagang tutustahin, mga kababayan. Talagang tutustahin ng palasyo si Pulong. Sabi ko nga sa inyo, ingay niyo ang ingay-ingay nyo puro kayo banat puro kayo tirada O, ngayon, pag kayo'y binalikan ng palasyo, sasabihin nyo na naman, ginikipit kayo, political persecution. Tapos sasabihin, tanim ebidensya, tanim kaso, Mampuri Malonzo, hello po. Ang ingay nyo kasi, manahimik na lang Kaya sa bawat ingay ninyo, dapat imbestigahan kayo. Para pag nakulong, tahimik ang bansa. Ganun Dapat ganyan ang gawin ni BBM. Kada may mga politiko na hindi niya kaalyado at mag-iingay, imbestigahan. Pag napatunayan, ikulong para matahimik ang ating bayan. 'Di ba? Sige, ingay pa kayo. Ito pa, mga kababayan, katulad kay Sara. Ingay. Ito, hinamon pa ni Sara. Biniltahan pa ni Sara ang Malacanang. Ito, pakinggan natin. Talagang, nako, ewan ko lang.
On the statement of Vice President Sara Duterte. Earlier this morning, she posted a statement on her social media account. She said that dapat daw ibatay dun sa mga ebidensya yung mga inirereklamo sa kanya. Prove it with evidence, not insults, speculation, and political theatrics. What do you think about this statement? Gaano ba kabigat sa tingin po ninyo yung mga ebidensyang inilalatag sa kanya sa impeachment court? Kahapon ay mas lalong naipakita ang mga ebidensya kung saan ang Vice Presidente ay siyang may alam mula sa pagwi-withdraw ng pera, mula hanggang sa paggastos, hanggang sa pagbibigay ng report. So lahat ng activities patungkol dito sa confidential funds ay inamin mismo ng kanyang tauhan sa katauhan po ni Mr. Limuel Ortonio na lahat ng ito ay alam ng Vice Presidente. So ito naman po ay nagpapakita ng ebidensya, hindi lang mga ad hominem na mga pananalita. So mas maganda rin po na kung ayaw makarinig ng ad hominem, mag-start din po sa mga taong nagsasalita ng masasamang words o mga masasamang mga pag-describe sa kapwa-tao. Siguro dapat magsimula kay Vice Presidente na maging magalang din sa pananalita para Diana, hindi hello po. rin na ibabalik sa kanya. Pero ang palasyo at ang Pangulo, hindi po tinotolerate ang mga salitang mapanira at mga ad hominem. Narinig nyo? Si PBBM, hindi tinotolerate yung mga mababahong hininga, yung mga amoy taing bunganga. Pangalawa, si PBBM nagpo-focus na sa korupsyon. Kaya lahat ng mga makukulong sa administrasyon ni BBM na pinalaya ni Digong na nakakulong na yan noon sa panahon ni Pinoy, pinalaya ni Digong, ibinalik ni BBM ngayon, dinagdagan pa. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, talagang mauuna talaga si Pulong, no? Makulong kaysa sa kapatid niyang si Sara. Like po tayo mga kababayan. Like, share, and subscribe. Continue. Yan pa. Ma'am, meron din siyang sinabi, sabi po ni VP, lubog na ang bansa sa baha at kahirapan, pero tila walang mananagot dahil ang impeachment, ang paghahati-hatian ang 2027 budget at ang paghahanda kung papaano baliin ang Constitution para manatili sa pwesto ang prioridad ng administrasyon at lahat ng kaalyado nito. Ano pong Okay, tugon? oo. May kopya po tayo mismo ng kanyang statement para hindi po ako maligaw. So doon po sa lubog na ang bansa sa baha, totoo naman po. Kitang-kita po natin ito sa Davao City. Kaya nga po nagpabigay na agad ng utos ang Pangulo kay Secretary Vince Dizon na ayusin ang pagbabaha, na malalang pagbabaha sa Davao City. Ayan. At nakita po ni Secretary Vince Dizon na merong isang proyekto doon na 2019 pa ay hindi naaayos. Yan. At sa 10 taon ay walang dredging na ginawa. Kaya po, inutos ng Pangulo, agad-agad itong ayusin para sa mga kababayan natin sa Davao City. Ayan, narinig nyo Narinig nyo mga kababayan, yung bawat buwelta ng mga magkakapatid na Duterte ay bumabalik sa kanila. Alam niyo, hindi, ito tanong ko lang, kayo bang mga magkakapatid na Duterte, iniisip nyo ba yung mga sinasabi nyo bago nyo bibitawan? Kasi kapag bumuelta kayo, tapos pag binalikan kayo, ang sabihin nila agad, biktima sila. Sila naman yung unang nambastos. Sila naman yung unang naghamon. Tapos pag binalikan, sabihin agad, political persecution, ginigipit, pinagplanuhan. Ha? Kaya nga isa lang masasabi ko, manahimik na lang kayo Intayin yung bumaba si Marcos Hindi kasi makapag-antay atat na atat taing tai. Hindi naman nagtatrabaho. Wala namang logbook sa attendance. Tinaguri ang congressman, mayor at vice president pero sa dahig nag-duty. Tang ina nyo.
At kung pananagutan lang din naman po ang pag-uusapan, of course, nagsalita na rin po si Ombudsman Boying Rimulya na magsisimula na rin po sila sa pag-iimbestiga tungkol sa malaking pondo dito sa Davao City. Sabi ko nga sa inyo Sabi ko sa inyo mga kababayan, nasa listahan na si Pulong. Mauuna yang makukulong. Nasa listahan si Pulong. Kung hindi man siya, kung lulusot man siya dyan sa flood control, nandun ang magnetic lifter. Hindi siya lulusot dun. 4 ang testigo dun. Si Taguba, si Guban, at saka si Arcio ba yun? At saka namatay na yung isa pinatay 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, mauuna si Pulong na makulong. Dahil siya'y lulong. Lulong sa flood control. Continue. Tinuturing na epicenter ng mga flood control projects. Pero, hindi naman po niya ibig sabihin na mayroon na agad na issue ng korupsyon.